Sa pagpapatuloy ng ating kwento, 6 na buwan na ang nakalipas mula nang mangyari ang pagkikita ni Lucille at Boticali at sa kasalukuyan, makikita natin na ang lalaki ay kumakain sa cafeteria kasama ang mga kaibigan niya. Napapansin ni Goldbar na ito ay talagang nagkaroon ng magandang katawan at pinahayag na sigurado siyang walang makakahalata na ang binata ay isang healer sa pamamagitan ng pagtingin sa kanya. Binanggit ni Lucille na pati na rin siya ay hindi makapaniwala na nalampasan niya ang takot sa mga espada kamakailan lang, at sa kanyang palagay na malamang ay dahil sa nasugatan na siya ng maraming beses. Binahagi ni Brod na kahit siya ay nagugulat din sa pagtatangka nitong hulaan ang mga atake niya kaya madali itong nakakaiwas minsan, kung saan ayon kay Goldbar na ito raw ay inaasahan niya na mula sa masokistang zombie at demon master na agad naman kinontra ni Brod at pinahayag na hindi siya isang demonyo at siya ay napakabait na guro. Nagulat ang dalawa na marinig sa lalaki ang salitang iyon kasabay ng pagdating ni Naynela at ibinalita na may sulat na dumating para kay Lucille. Nagtataka si Brod kung sino ang nagpadala ng sulat at nakita nila na ito'y mula sa banal na simbahan ng Shuru Guild Headquarters, at nakasaad sa sulat na si Lucille ay tinatawag na magtrabaho roon at ito ay dahil naabot na ng binata ang Holy Magic Affinity Level 5 sa murang edad. Nakasaad sa sulat na kanilang natanggap ang rekomendasyon na pinupuri ang kanyang pagsisikap na iligtas ang mga buhay at ayon pa rito, nais nila na siya ay pumunta sa Kapitolyo kaagad pagkatapos ng kanyang tungkulin sa guild ng mga adventurer. Sinabi ng guro na hindi niya inaasahan na ganito ang paraan ni Boticali at ipinaliwanag na malamang ay natuklasan nito na ang guild ng mga adventurer ay nagpoprotekta sa binata, kaya't naisipan niyang ipadala ito sa headquarters. Pinaliwanag niya na gusto ng tuso na healer na hadlangan ang lahat ng pagpapagaling sa guild at napagtanto ni Lucille na ito'y hindi isang promosyon kundi simpleng paglipat lamang. Binahagi ni Brod na mayroon pa ring kalahating taon at sa panahong iyon ay maaari niya pang magamot ang lahat ng nangangailangan at magpapatuloy sa kanyang pagsasanay. Sumang-ayon ang lalaki at ang eksena ay lumipat sa binata habang nakadapa at pagod na pagod sa kanyang kwarto. Iniisip niyang hindi na kinakaya ng kanyang magic ang panggagamot at sa takbo ng mga pangyayari ay tunay nga siyang magiging isang zombie. Tinanong ng batang babae na may mga tenga ng pusa ang lalaki kung maaari pa ba niyang gamutin ang mga tao dahil may mga naghihintay pa sa labas, kung saan pinahayag nito na wala na siyang natitira pang magic kasabay ng pagpasok ni Goldbar sa kwarto na may dala-dalang Substance X. Inutos niyang inumin ito ni Lucille at pinaliwanag na ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng kanyang magic kaya uminom ang binata agad. Iniisip ng babae na may mga tenga ng pusa na ito rin talaga ang kanyang inaasahan sa isang masokista na zombie. Pagkatapos nito ang eksena ay lumipat kay Goldbar na nagtatanong kay Brod kung bakit tila mukha siyang bata at may magandang pangangatawan. Binahagi ng lalaki na ang kanyang kasanayan sa martial arts ay nakaabot na sa antas na 7 habang tinuturuan si Lucille. Iniisip ni Goldbar na kamangha-mangha ito at hindi niya maipaliwanag na ang S-rank na whirlwind ay mas naging malakas pa. Iniisip niya na malamang na magkaroon pa ng SS rank si Brod bago ito tuluyang magretiro kung saan ayon kay Brod ay wala ng kabuluhan ang mga bagay na iyon ngayon. Pagtapos ay nagtanong muli ang lalaki kung alam nito kung ano ang tunay na epekto ng Substance X, at pinaliwanag ni Brod na ayon sa mga lumang teksto ito ay nagpapalakas sa katawan at nagpapadali sa pagtaas ng kanilang skills ngunit hindi niya alam kung ito ay katotohanan. Iniisip ni Goldbar kung may epekto nga ba ito kung saan binahagi ng guro na si Lucille ay lumakas mula nang dumating siya dito, at naiisip ng lalaki na kamangha-mangha na patuloy na iniinom ni Lucille ang bagay na iyon. Binahagi niya rin na binibigay niya ang inumin sa binata tuwing nakikipag-usap ito sa mga babae na dahilan kung bakit umiiwas ang mga ito sa kanya. Pinakiusapan siya ni Brod na huwag masyadong asarin ang bata dahil sa panahon na ito ay sensitibo pa ang kanyang estado, kasabay ng pagdating ni Galba at sinabi niyang maayos ang mga negosasyon at ngayon ay hindi na dapat maging target si Lucille kahit pagkatapos niyang umalis doon. Nagtatanong si Brod kung sino ang nasa likod nito at sinabi ng lalaki na ito ay si Boticali tulad ng kanilang inaasahan. Nag-aalinlangan si Goldbar kung ano ang kanilang susunod na hakbang at sinabi ni Galba na maraming pera ang umiikot sa guild ng mga healer at ngayon ay oras na para ilabas sila sa negosyo. Dito ay pinahayag ni Brod na hindi niya inaasahan na makikita pa niya ito sa aksyon pagkatapos ng pagre-retiro at sinabi ni Galba na mas malinis ito kumpara sa mga ginawa niya bilang isang assassin. Pagtapos nito ay nagtatanong muli si Goldbar kung gaano palalakas si Lucille sa susunod na kalahating taon at sinabi ng guro na marami pa siyang espasyo para sa pag-unlad.
Sinabi ng lalaki na dapat ay turuan din siya ni Galbo kung saan pinahayag nito na pinag-iisipan niya itong gawin kung hindi pa magbabago ang binata sa mga susunod na panahon. Napaisip din si Golbar na dapat ay ilang beses nang na-inlove si Lucille sa mga nakalipas na taon kung saan binahagi ni Galbo na tila mahilig ang mga babae sa kanya pero lahat sila ay tinuturing siyang masokistang zombie. Binanggit niya na ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang demonyong guro at kaibigan na Kusenero na hugis oso, kung saan sumalungat ang dalawa at muling kumontra si Brod na sinasabi na hindi siya demonyo. Binahagi din ni Galbo na minsan ay tinanong niya si Lucille kung anong klase ng mga babae ang gusto niya. Sinabi ng lalaki na gusto niya ang mga babae na may magandang mukha at kaakit-akit na personalidad at dahil dito ay nabigkas ni Brod na ito'y nagpapalala ng pangamba niya para sa kinabukasan ng binata. Lumipas ang 6 na buwan at si Lucille ay nag-renew ng kanyang membership sa guild ng mga healer. Sinabi niya kay Brod na siya ay naging isang A-rank na healer at nagtanong ito kung totoong pupunta ba ang lalaki sa banal na lungsod ng Saint Shuro. Sinabi ni Lucille na hindi niya maaring suwayin ang utos ng Pope at sinabihan siya ni Brod na subukang maghanap ng paraan para makabalik kung korap ang headquarters ng simbahan. Pagtapos nito ay tinanong ni Brod kung bakit siya tinawag ng lalaki sa lugar ng pagsasanay at sinabi ni Lucille na may kahilingan siya sa guro, at ang eksena ay lumipat sa kanilang dalawa habang bumibisita sa sementeryo at sinabi ni Lucille na 2 taon na mula nang siya'y pumunta sa guild at sa panahong ito ay kanyang iniligtas ang maraming mga adventurer, ngunit kahit ganoon pa man ay may mga tao rin siyang hindi nagawang iligtas. Sinabi niya na kapag umalis siya ang mga klinika tulad kay Botika Lee ay patuloy na gagawa ng kanilang masamang gawi, at binanggit niya na ang mga bagong adventurer ay mahihirapan at kailangan nilang mag-risk upang kumita ng pera at sa proseso ay maari silang magtamo ng pinsala at wala silang sapat na pera para sa kanilang pagpapagamot, at kung sakali mang sila ay mailigtas ng klinika ang gastos para sa pagpapagaling ay siya rin namang wawasak sa kanilang mga buhay. Pinahayag niya na nais niyang maiwasan ang mga ganitong pangyayari at humiling kay Brod na simulan ang isang kurso para sa mga bagong adventurer. Pinakiusapan niya ito na isama ang mga basic na pagsasanay, monster bot sherry at herb identification dahil alam niyang makakatulong ito ng malaki sa mga bagong adventurer. Binahagi niya na kahit isang beses lamang sa isang linggo ay malaking tulong na ito sa kanila at dahil dito ay maaaring magkaroon ng malaking agwat ang pagitan ng buhay at kamatayan para sa kanila. Nagtaka si Brod kung bakit ito ang hinihiling ni Lucille sa kanya dahil ang mga adventurer ay responsable sa kanilang mga sarili. Kaya pinaliwanag ng binata na ang pagkakaroon ng isang guro na tulad niya ang nakatulong ng higit sa kanya at nagpahusay sa kanyang mga kakayahan. Binahagi niya na ang porsyento ng mga sugatang adventurer ay bababa kung sila ay magiging mas malakas at magkakaroon ng mas malawak na kaalaman, mababawasan din ito ang bilang ng mga pasyente sa mga klinika at kasabay nito ay pinahayag niya na ang lahat ng mga adventurer na kanyang nakilala ay mga mahuhusay na tao. At ito ang dahilan kung bakit nais niyang dagdagan ang sistema upang matulungan silang magtagumpay. Nagtanong si Brod kung totoong naniniwala ito na siya'y lumakas sa ilalim ng kanyang patnubay, at sinabi ni Lucille na malaki ang kanyang paglago sa aspetong mental at pisikal at ayon dito ay natutuwa siyang nagkaroon ng pagkakataon na mag-aral sa ilalim ng pagtuturo niya nitong nakaraang 2 taon. Binanggit ng guro na kanyang pag-iisipang simulan ang kurso pero mayroon din siyang nais itanong sa binata. Ito ay tungkol kay Monica at kung ayos lang ba na magpatuloy ang babae sa pagtatrabaho sa guild kung saan pinahayag ni Lucille na para sa kaligtasan ni Monica, ay mas mabuti na ring manatili ito roon subalit ang huling desisyon ay nasa babae pa rin. Natapos ang kanilang usapan at bago umalis ay pinagsabihan ni Brod si Monica at Nainela na tigilan ang pagtatago kaya lumabas ang dalawa. Nagtaka si Lucille kung ano ang kanilang ginagawa roon at sinabi niya na magandang pagkakataon ang kanilang pagdating at binanggit na nais niyang pasalamatan sila ng maayos. Pinahayag ni Nainela na walang anuman iyon at sinabi ni Monica na dahil kay Lucille kaya siya buhay pa kasabay ng pagsabi na gagawin nila ang kanilang makakaya upang tulungan siya kung sakaling magkaroon ito ng problema. Pinahayag ng binata na kailangan din niyang sabihin sa kanila kung ano ang nararamdaman niya. Nagpasalamat siya kay Nainela sa pagtulong nito sa kanyang pag-aaral at sa paglalaba at binahagi na nakakayanan lamang niya ang pagsasanay ni Brod dahil nandyan siya para sa kanya. Sinabi niya kay Monica na huwag mag-alala tungkol sa pagliligtas nito sa kanya dahil sapat na ang kanyang nagawa upang magpasalamat siya rito. Pinahayag niya na ang pagliligtas sa babae ay nakatulong rin sa kanya at binanggit na ang tanging dahilan kung bakit siya hindi tumakas sa pagsasanay ay dahil nakatingin ito sa kanya at hindi niya kayang magmukhang kawawa at duwag sa harap niya.
Binanggit nito na nagpapasalamat siya doon at hindi niya naisip na ituring ang babae bilang pabigat. Nagsimulang umiyak si Monica habang pinapatahan siya ng kaibigan at dito ay napagtanto ng binata na mas higit pa ang nararamdaman niya para sa dalawang ito. At iniisip na sila ay mga kaibigan na nagprotekta sa kanya sa loob ng 2 taon kasabay ng pagsabi na aalis siya sa lugar kinabukasan at hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos noon, ngunit balang araw ay umaasa siyang magkasama silang lahat muli sa isang masayang salo-salo at binanggit na mahalagang magkaroon ng mga dahilan para mabuhay sa mundong ito dahil kung minsan ang buhay ay nawawalan na lamang bigla ng saysay. Binanggit niya na hanggang sa oras na iyon ay sisikapin niyang maging mahusay at mabuting tao at sinabi sa kanila kung ano ang kanyang mga layunin sa hinaharap. Matapos nito ang eksena ay lumipat kay Brod na kasalukuyan na nagsasabi sa binata na nakakuha na ito ng isang ranggo bilang isang adventurer. Napakasaya ni Lucille at nangako na babalik siya sa guild balang araw at matagumpay na tatamaan si Brod ng isang suntok. Sinabi ng guro na gagawin niya ang anumang hilingin ng binata kung mangyayari iyon kaya agad na pinahayag ni Lucille na kailangan niya uminom ng 5 baso ng Substance X sa hinaharap. Isang adventurer ang nagsasabing ang mga gamit ng lalaki ay nakakarga na ng maayos at dito ay nagsimula na ang binata na magpasalamat sa lahat para sa mga ginawa nito para sa kanya, binahagi na hindi magiging matagumpay ang kanyang mga araw kung hindi siya tinanggap ng mga kasamahan sa guild. At sinabi ni Brod na magaling ang ginawa ni Lucille at maraming adventurer ang nailigtas dahil sa kanya. Matapos nito ay binigyan siya ng isang magic bag at pera bilang pabaon at pinaliwanag na maaring ilagay ni Lucille ang hanggang 10 bagay sa loob nito. Binanggit ni Brod na ito ay tanda ng kanilang pasasalamat at ang mga receptionist ay nagbilin din sa binata na alagaan ang kanyang sarili. Ang iba pang miyembro ng guild ay nagpahayag din ng kanilang mga pasasalamat at ito ay nagpangiti sa kanya kasabay ng pag-iyak ng binata, at matapos nito ang eksena ay nagpatuloy sa pag-alis niya mula sa bayan habang makikita natin na tumaas ang lahat ng kanyang mga stats mula nang dumating siya doon. Iniisip niya na mula ngayon ay mag-isa na siya at sinabi ng gwardya sa pasukan ng syudad na naghihintay ang kanyang mga kasama sa karwahe. Nagtungo siya doon at nakita na ang kanyang mga kasamahan ay sina Bazan at ang kanyang grupo. Dahil dito ay nagsimula muling umiyak ang binata sa tuwa nang makita na ito ang kanyang mga makakasama at sinabihan siya ng mga ito na huwag nang umiyak, at matapos ang lahat ay muling nag-uumpisa ang bagong paglalakbay ng ating bida. At dito na rin natatapos ang ating recap. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.